per month. So, ilan po? As to the number po, hindi po na muna po tayo magbibigay po at paging sa kanilang pagkakakilala, we're still following the money trail po kung saan po napunta po yung mga ransoms po. Lumalabas po sa ating investigation po, kung matatandaan niyo po, ang initial demand po ay $20 million po. But ang involved po dito ngayon ay more or less ang estimate po natin is nasa around 200 million po in cryptocurrency sent in multiple tranches po. So andyan na po ngayon yung direction po natin, sinusundan po natin ang money trail po. And so just to be clear, hindi ko alam kung kaya nyo i-review. So yung whatever ransom that they are asking, sabihin natin $20 million, it should be in cryptocurrency. yes. So yun, isa po yan sa challenges natin para sundan po yung pinagdaanan po ng mga pera. We need other relevant government agencies, including the Anti-Money Laundering Council, to follow po yung money trail po. And considering na cryptocurrency po to, ay it's beyond the reach of the PNP alone. So we will be needing the help po ng other relevant agencies to follow the money trail po. And identify other players, involved in this case po. Ma'am, just to be clear, 20 billion kay Anson, 200 billion in total US dollars na. Converted na po. Converted na po yun. In total, sa lahat ng more or less, we're looking at 200 million. Like I said earlier, we're still following the money trail, and again, the family is now checking kung asaan po itong mga pera po na ito at kung paano po talaga. But what's important po is we appreciate po the confidence, the trust and confidence of the wife of Mr. Anson Tan and their family and their children po. Ayan po, ito po, kung makikita niyo po, ito po, nakapark po, ng mga bandang alas 2 po ng hapon po ng March 29. Nandito po yung red po na gate. Lista po siya dyan. Ma'am, you mentioned dalawang Chinese pa ang hinahanap. Kung may dalawang Chinese pa na hinahanap? Yes. Dalawang Chinese pa ang hinahanap, which we categorize as principals also. They were there. Yung isang magiging kasama ito, may isa pang kasama na sasagot. Iba kayo sa dalawang. Ito pong kasama po doon ni dalawang Chinese po yan na kasama po mismo ni Ginoong David Tan Liao. Both Chinese national. So aside sa dalawang Pilipino, may 3 pong present during the time na hinold na po yung mga victims po natin dyan po sa bahay po na yan. May babae. Sige babae. Kasi si David Liao Jen ay surrender sa ito. He was not arrested. This morning, yes, he surrendered before the AKG. Ma'am, ano ba ito si David Liao? Parang napaka-violent. Ito po, kung mapapansin po nyo, may babae po. Kasama na siya doon, ma'am, sa dalawa? Yes, Alright. Ma'am, may background pa tayo na pwedeng i-reveal kay David Liao. Napaka-violent naman masyado. Chinese triad pa to, sindikato. Can I have the laptop? I'm not authorized yet to discuss, but who is David Liao? Parang galing eh. He was previously arrested by the NBI for kidnapping case also sa May Angeles. Also. Inaaresto po siya ng NBI. Kailan po nangyari ang Angeles, Jen? Akin na yung papel na puti. So involved po siya sa at least 5 po na kidnapping case po. Noong November 2022 sa May Muntinlupa,
Noong February 3, 2024, around sa may Soler. Noong August 2024, dyan po sa may Pasay. At doon po sa December 2024 sa may Muntinlupa. Doon po sa February 2025 sa Paranaque, at ang pinaka-latest ng kanyang involvement po ay ito pong si Ginoong Anson Tan. Ano po ang similarity po itong mga kaso po na ito? Yung isang kaso po na na-mention ko noong December 6, 2024, ito po yung may-mention ko before, kung natatandaan nyo, the same ang manner po ng execution, ganun din po yung ginawa sa kanila, tinali din po yung kanilang mga kamay at paa sa likod, binalot po ng duct tape ang kanilang ulo at isinilid din po sa halos similar po na nylon bag at doon din po mismo tinapon sa barangay Odjongan, Rodriguez Rizal, kung saan itinapon si Ginoong Anson Tan at si Ginoong Armani Pabilio. Again, ulitin ko, ano po ang similarities nitong 5 kidnapping case associated po kay Ginoong David Tan Liao? Lahat po ito ay may connection po sa Pogo. Sila po ay sinakal po using po yung lubid. Pakita yung lubid. Yung lubid po ng lubid po. Bago po na yung lubid po na kulay orange po na pinakita kanila at yun din po yung pinantali sa kanila, yun din po ay na-recover dun po natin. Noong 2009 po ay nahuli po siya ng NBI sa Angeles City sa kaso din po na kidnapping. Kaya pinalitan po niya yung pangalan po niya. Dati ang pangalan po niya, ang ginagamit po ay si Yang Jianmin. At Michael, translation po nun ay Michael Agad Yung. Kaya pinalitan po niya yung pangalan po niya dahil nga po sa pagkakahuli po niya noong 2009. Ginamit po niya, simula yung pangalan po niya na David Tan Liao, simula po ng 2016 po. Yes, ma'am. Jen, sorry po, yung po tatlo po natin na na-arrest ng suspect, may Pilipino po. Yes po, ang Pilipino po ay ito po si Pakibalik. Ito po, si Richard Tan Liao po ay David Tan Liao po ay purong Chinese po. Ito po ang kanyang driver na Pilipino at ito po ay bayaw naman po ni alias Amay po. Alias Amay, ma'am, yung driver. Ito po si alias Amay po, ito po si alias Tabaco. Both are Filipino, Jen? Opo, Pilipino po ito. Ito po ay nagsisilbing driver po ni David Tan Liao. Ito po si katikista po. Ito po si katikista. Si alias Taba. Opo. Si Ama, alias Richard. Opo. Ito po si Ricardo Austria. Ricardo Austria David. Ito po. Ricardo Austria David alias Richard Tan Garcia. Ang pakilala po kasi niya sa kanyang mga kapitbahay nung nagkaroon po sila ng insidente po doon ay Richard Tan Garcia. In fact po ay meron po kami na-recover na postal ID niya po ang using this name po. Siguro, the question seeking to be answered is, sino si David Tan Liao? Chinese siya, pero napaka-takas niya naman sa kidnapping dito sa bansa. Is it specialized pa siya like Chinese lang? Kung matatandaan niyo po, may minensyon na po tayo na isang grupo na ginagamit ng mga personalities na Pogo associated po. Isa po siya doon sa mga personalities na ginagamit para mangidnap po ng mga Chinese na mga may utang, lalong-lalo na po na Pogo related po. So this one is Pogo related din sa tingin. May tinitignan po kaming anggulo na posible po na Pogo related po ito. But maliban pa po doon, ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito,
nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Major General Nick Torre, the Director CADG, na kasama namin ay mga wala pa rin tulog na mga ilang araw na po sa pag-aasikaso po ng trabaho po na ito. Alam po niya yung istorya po na ito at kami pong mismo, together with the Director po ng AKG, ang personal pong kumausap po sa pamilya. Alam po nila yung direction po na pupuntahan po ng kaso po na ito. But upon their request, they're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po. So, Jen, si David hindi ba siya considered as mastermind? Siya lang po ang operator. Siya po ang inutusan po ng mga mastermind para po kidnapin itong si Ginoong Anson Tan po. At maliban pa po, on the day po na dumating po sa 345 Villacor Village po itong si Ginoong Tan, dula ng kanyang Lexus van na dinadrive po ng kanyang driver, si Mr. Pavillo, ay may ginamit po silang babae para po i-entice at inganyohin po si Ginoong Anson Tan para pumunta po sa lugar po na yon, at siya rin po mismo ang nag-iimbita papasok po doon sa bahay, at doon na nga po ni-restrain si Ginoong Anson Tan. At nung ma-restrain na po nila, unang-una si Ginoong Anson Tan, ay sinunod naman nilang papasukin yung driver, at doon na nga po sila hinold until such time na inalis po sila doon po. Pinatay po sila nung gabi po ng April 8. Pinatay po sila nung April 8, at sila po, ito pong si Ginoong Ricardo at si Raymart ang tumulong sa pagpatay, at isa pa pong suspect na lalaki po. At lumabas po sila doon na mga pasado alas 11 ng gabi nung April 8, hanggang dinala po nila on board po ang nandoon po si Ginoong Ricardo, si Ginoong Raymart, at isa pa po nating suspect, at dinala nga po nila at tinapon nga po nila yung bangkay ng dalawa diyan po sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Sa may Kawayan House nangyari natin? Yes po, sa may Kawayan po yun. Yung pinakita po natin na 345 po na bahay po, yan po yung in-applyan po natin ng search warrant number 345 Villacor Village, Barangay Langka, may Kawayan, Bulacan. Diyan po pumunta. Nung umalis po si Ginoong Anson Tan, lulan po sa kanyang Lexus po ng mga bandang 154 po ng March 29, ay doon po sila pumunta po dito sa bahay po na ito. Ito po yung 345. At dito po, itinakada po. Can you show, Lynn, kung saan nung March 29, na nandyan po, nakaparada po sa harapan po nila yung Lexus, yung may babae yun. So March 29 po yun, dumating po sila dyan na mga pasado alas 2 po ng hapon ng March 29 po. Umalis po siya mga around 1:54 po ng March 29 po, galing po sa kanyang opisina, dyan po sa may Filnation po. At yun po yung sinundan po natin, yung movement po, hanggang nakarating na po tayo dito sa bahay nga po sa may Villacor Village. At doon na rin po hinold sila bago po sila patayin noong April 8 at itapon nga po noong April 9. So, yung purpose ng pagpunta sa business venture? Ang tinitingnan po natin ay makikipagkita po siya doon sa babae po. Sir, Jen, sorry po. Yung Barangay 4 Rojas Palawan, doon po na-aras ng dalawang Filipino suspect. Yes po, si Ricardo at si Ray po. Doon po sila nahuli sa Rojas, Palawan, kahapon po ng 3 a.m. What prompted po yung Chinese na sumunod? Kasi hindi pa sumunod. Yes po, natatakot po siya na maaaring ipapatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason, but which we will later reveal po once we have the clearance para magbigay po what prompted. Ito po, dumating po yung Lexus, yung mga pasado alas 12 po yan, nung March 29 po.
Opo, yan po, matras po siya. Tapos, masado alas 2 po yan, ng March 29 po. Doon sa naka-park siya sa harapan. Yung naka-park sa harapan. Naka-park sa harapan ng bahay. Ma'am, related ba yung another angle dun sa fact na pinatay siya instead of waiting for the answer? Based po sa ating investigation, na nakakala po na investigation, the intention really is to kill. Cover na lang yung mga Secondary na lang. Para maligaw lang. Okay na po. Kung okay na po, that ends our press briefing this afternoon po. Magandang hapon po. Sir, would you like to... Sir? Sir, gusto ko Thank you.